mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:07 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, radyo natin nationwide at DZRH, provincial at regional correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, January 20, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Senador Bong Revilla kusang sumuko sa Camp Crame matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya sa kasong malversation at plunder. Balitang Promdi. Dating DPWH Secretary Bonoan humarap sa Senado, itinanggi na tumanggap ng kickback. Balitang Promdi. Impeachment complaint laban kay PBBM inihain na sa Kamara. Balitang Promdi. 2 pisong taas presyo sa diesel, pisong dagdag sa halaga ng gasolina. Ipatutupad ngayong araw. Balitang Promdi. Pilipinas nakatuklas ng malaking natural gas field sa Malampaya East ayon kay PBBM. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kusang sumurender si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Philippine National Police. Kasunod ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanya at sa 6 na iba pa sa Sandigan Bayan. May kaugnayan ito sa kasong malversation of public funds at plunder na isinampa sa kanya ng Ombudsman matapos siyang idawit sa 92.8 milyong flood control project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dumating si Revilla sa Camp Crame sa Quezon City pasado alas 9 ng gabi. Sabi ni Nartates, nasa ilalim si Revilla sa standard booking at medical procedure, ngunit hindi na nito binanggit kung saan pansamantalang ikukulong ang dating senadora. Bukod kay Revilla, kabilang din sa ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Sa parehong kaso ay sina dating DPWH Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal
ng DPWH na sangkot sa naturang anomalya. Si Hernandez at JP Mendoza ay tinurn over na ng Senado sa National Bureau of Investigation. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na po ng NBI sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito po'y matapos na isilbi nga ang kanilang warrant of arrest ng mga tauhan ng NBI sa Senate Detention Facility. Bago sila itinurn over ng Office of the Senate Sergeant at Arms at sa NBI ay sinailalim muna sila sa medical check-up bilang bahagi ng SOP. Sina Hernandez at Mendoza ay kasama sa inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan sa kasong malversation of public funds. Samantala ang kanilang kasama na nakakulong din sa Senado na si Engineer Henry Alcantara ay hindi pa na iti-turn over sa Witness Protection Program ng DOJ dahil sa mga kinakailangang proseso. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. 3 top most wanted person sa Region 1. Okay, sa Region 1 pala ito. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP. Ibalita mo yan na Reach 38 Freddy Fajardo. Wanted person kabilang ang top 2 municipal most wanted person na matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 1 sa pamamagitan ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan, La Union at Ilocos Sur. Sa Bugalyon, Pangasinan, naaresto ang 52 anyos na lalaki na may kasong act of lasciviousness at slight physical injuries, habang sa Cabalaon Union, isang 59 anyos na construction workers ang naaresto dahil sa kasong prostrated homicide, at sa Narbacan, Ilocos Sur, isang 18 anyos na binata ang naaresto dahil sa kasong act of lasciviousness. Ayon kay PRO-1 Director Brigadier General Dindo Reyes, ang mga pag-aresto sa mga wanted person ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad at ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Warriors 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, humarap si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, kasabay po ng pagdalor sa investigasyon ni Bonoan, itinanggi ng dating opisyal na may intensyon siyang iligaw si Pangulong Bongbong Marcos sa tunay na impormasyon matapos na magsumite sa Malacanang ng umano'y maling coordinates sa mga proyekto. Aliwanag ni Bonoan, dahil sa kakulangan ng sapat na oras ay gumamit sila ng Multi-Year Programming and Scheduling o MYPS coordinates na ginagamit sa planning stage sa halip na gumamit ng mas eksaktong state coordinates. Git niya, nananatili pa rin sa parehong lugar ang mga proyekto at agad siyang nagpadala ng validation team upang beripikahin ang halos 9,800 proyekto. Sabi pa ni Bonoan, umasa at nagtiwala siya sa consolidated data na inihanda naman ng yumaong si dating DPWH Secretary Catalina Cabral at iginit na maging ang pangalan ng mga proyekto, kontratista, halaga at petsa ng implementasyon ay ipinasa sa kanya. Ayon sa DPWH, mahigit sa 300 sa mga sinuring proyekto ay may maling grid coordinates, dahilan upang ituring itong ghost project. Bunsod nito ay posibleng ulitin ang inspeksyon habang patuloy naman na inaalam ng Senado kung sino ang responsable sa paghahanda at pagsusumite ng nasabing datos. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, mariin naman na itinanggi ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na tumanggap siya ng kickback mula sa bilyong-bilyong halaga ng flood control projects ng pamahalaan. Nag-ugat ang aligasyon sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong Nobyembre sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan ay idinetalye nito kung paanong hinati-hati ang komisyon mula sa mga proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Bonoan.
Sa pagdinig, ginit po ni Bunoan na wala siyang natatanda ang pag-uusap tungkol sa anumang proyekto o proposal na may kinalaman sa mga umano'y komisyon. Gayunman, hindi kinagat ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagtanggi ng dating kalihim dahil mahirap anyang hindi mapansin ang ganito kalaking anomalya habang siya pa ang pinuno ng DPWH. Balitang Prompty. Samantala, balita naman tayo mula sa Central Luzon. 5 taong gulang na batang babae isinugod daw po sa ospital matapos na mabangga habang tumatawid sa Samal, Bataan. Ibalita mo yan na RH 37, Danny Kumilang. Balitang Prompty. Babalikan natin ang report ni Danny Kumilang. Puntahan muna natin ang Negros Island Region. 4 na mga PDL sa Negros Occidental District Jail disqualified ang good conduct time allowance o GCTA. Balita mo yan na RH 46. Go ahead, Rex Cantong. I-disqualify ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na alisin ang good conduct time allowance ng 4 na mga persons deprived of liberty na umano'y nanaksak ng kanilang sa kasamahan sa Negros Occidental District Jail noong Sabado, Enero 17. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region spokesperson Jail Senior Inspector Attorney Joneven Umadhay, magiging subject ng grievance committee ang 4 na mga binilanggo maliban sa posibleng pagkaka-disqualify sa GCTA. Ipinaproseso din ang separadong selda at limitahan ang mga pribilehiyo sa loob ng jail facility ng 4 na mga PDLs kung saan involvado sa nasabing insidente. Maharap din sa kaso ang nasabing mga PDLs na involvado sa krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Rex Cantong. Standby lang kay Jocelyn Maque. Humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 2 pang babaeng testigo na nakatago ho ang mukha at nagpakilala na mula sa office staff daw ho sila ng dating may-ari ng isang bahay sa South Forbes Park. Sa kanilang salaysay, isinawalat ng 2 ng ang umano'y koneksyon ni Curly Discaya sa pagbili ni dating House Speaker Martin Romualdez ng nasabing bahay. Ayon din sa kanila, si Curly umano ang kontraktor na ipinakalala sa kanila at nagsabi na umalis na sila sa naturang bahay dahil nabili na ito ni dating House Speaker Martin Romualdez. Mariin naman ay tinanggi ni Discaya ang pahayag at iginit na hindi niya kilala ang mga babae at wala siyang naaalalang anumang pangyayari batay sa kanilang salaysay. Balitang Prompty. Nadiskubre naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group na peke ang plaka ng isa sa mga luxury car na ikinumpiska mula sa pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon po kay HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan, lumalabas sa kanilang macro-etching examination na ang Ferrari ni Co ay nakarehistro sa ibang driver na Ferrari rin ang sasakyan. Inaalam pa ang ugnayan ni Co sa driver na hindi muna pinangalanan. Kaugnay nito'y nakikipag-ugnayan na rin ng HPG sa Land Transportation Office para sa paghaharap ng dagdag na reklamo laban kay Co. Inaalam na rin umano ng Independent Commission for Infrastructure kung ano ang implikasyon nito sa pagkakadawit ng dating mambabata sa maanumalyang paggasta ng pera ng bayan. Samantala, patuloy naman na hinahanap ng HPG ang 10 pang luxury cars na maaaring konektado rin umano kay Co. Balitang Prompty. Alas 3:20 na po ng umaga. Standby lang, Jo.
Naglabas ng show cause order ang Senate Blue Ribbon Committee laban sa puganteng si dating Congressman Zaldico at sa controversial na testigong si Orly Gutesa. Ito'y makaraang hindi sila sumipot sa investigasyon ng komite sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, posibleng mauwi ito sa pag-aresto kung hindi makapagbibigay ng makatuwirang paliwanag Sinako at Gutesa sa hindi nila pagdalo sa pagdinig o kahit man lang kanilang mga kinatawan o representative. Dito pong Lunes, nagpatuloy na muli ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung saan dumalo si dating Education Undersecretary Traigiv Olivar na inakusahan na tumanggap ng kickback at si dating Special Envoy to China Maynard Ngu na umano'y bagma ng isang senador. Dumalo rin sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na inusisa tungkol sa umano'y ghost project at maling datos na isinumiti niya sa Malacanang. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:22 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan na natin ang Western Visayas. Yun daw hindi PWH. Sa pangunguna daw po ni Secretary Vince Dizon, pinatitiyak na matatapos ang Aganan Flyover sa Pavia, Iloilo bago magpasko o sa buwan ng Disyembre. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo sa detalye. Personal na pumunta sa Pavia, Iloilo si DPWH Secretary Vince Dizon upang inspeksyonin ang kontrobersyal na Aganan Flyover. Pinasiguro niya na makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Sinabi din Dizon na base sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang tapusin ang mga unfinished infrastructure projects sa bansa at kasama na rito ang Aganan Flyover na nilaanan ng pondo ng ahensya. Iniutos rin ni Dizon ang pagkuha ng foreign consultants para sa third-party assessment ng nasabing struktura. Matatandaan, nagsimula ang konstruksyon ng 802 million pesos na Aganan Flyover noong 2020 at makukumpleto sana sa loob ng 2 taon. Pero pansamantala itong hininto dahil sa nadiskubre na substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto. Ngayong taon, sinabi ni Dizon na may 229 million pesos na budget para sa konstruksyon ng Aganan Flyover. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga. Naharap naman sa kasong plunder ng NBI si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bukod kay Bonoan ay correspondent din sa kaso si Senador Jinggoy Estrada. Sa kasalukuyan, wala pang itinakdang petsa para sa preliminary investigation at wala pa ring inilalabas na subpoena. Paglilinaw po ng DOJ, ang reklamong plunder ay hindi nakatuon sa iisang proyekto o lugar kundi sa umano'y pagkuha ng mahigit sa 50 milyong pisong ill-gotten wealth sa pamamagitan ng serye o kombinasyon ng iba't ibang transaksyon. Balitang Prompty. Kinumpirma naman ng Department of Justice na natukoy nila ang 14 na flood control ghost projects o guni-guning proyekto lamang. Kaugnay nito'y sinabi po ni DOJ OIC Secretary Frederick Vida na naiharap na nila ang kaukulang kaso sa Sandigan Bayan habang ang iba pa'y patuloy po na nasa preliminary investigation. Hinihintay na anya nila ang anumang arrest warrant na ilalabas ng korte kapag ganap nang naisumite ang mga impormasyon na inaprubahan ng ombudsman. Tiniyak ni Vida na sobrang ingat ang ginagawa po nila ng prosecutor para sa pag-iendorso ng mga kaso para makapag-issue ng arrest warrant at dapat ay makapasa sa matinding pagbusisi ang mga ebidensya. Balitang Prompty. Kasabay ng pagbabalik nga ho ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control mess, sinabayan din ito ng kilos protesta mula sa iba't ibang grupo. Nakiisa rito ang mahigit sa 150 miyembro ng Philippine Movement for Climate Justice,
Partido Lakas ng Masa, San Lakas at iba pang sabay-sabay na kumalampag sa gate ng Senado. Bitbit po nila ang placard na kumukondena saan nila'y usad pagunga na investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sigaw po ng mga rallyista, anong petsa na? Change the system now. At 319 bilyong pork barrel sa 2026 budget tanggalin. Umapila rin si Labor Leader Calio de Guzman kay Senador Ping Lacson na itigil na daw po ang sarsuela dahil klaro na protektor umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Balitang Prompty. Pinuri naman ng veteranong political strategist na si Lito Banayo, sina Votas Representative Toby Chanco dahil sa ipinakita nitong integridad matapos isa publiko ang umano'y kontrobersyal na transaksyon sa pambansang budget na kinasangkutan ni later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanya pong pahayag, inilarawan po ni Banayo si Chanco bilang kakaiba karaniwan tradisyonal na politiko, yung tinatawag na trapo, at binigyang diin ang pagiging tapat at prangkang mambabatas. Pinuri din po ni Banayo ang tapang ni Chanco sa pagbubunyag ng at pagsita po sa pinsan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Romualdez dahil sa paglilipat ng bahagi ng unprogrammed funds sa mga proyektong pinaburana. Ayon po kay Chanco, nangako si Romualdez sa Pangulo na ibabalik ang pondo sa Bicameral Conference Committee subalit hindi ito natupad. Dagdag po ng mambabata, sinamantala umano ni Romualdez ang kabaitan ni PBBM. Sinabi naman ni Banayo na mahihirapan ng Malacanang na pabulaanan ng mga pahayag ni Chanco at iginiit niya nga naniniwala siyang nagsasabi ng totoo ang kongresista. Samantala, minsan na rin sinabi ni Chanco at isinawalat nito na batay po sa mga survey bago ang 2025 senatorial elections, si Romualdez umano ang pangunahing dahilan sa pagbaba ng approval rating ng Pangulo. Isang bagay na ayon po kay Banayo ay alam mismo ni dating Speaker Romualdez at ni Pangulong Marcos. Balitang Prompty. Iginit naman ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco na may command responsibility nga po ang dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng di umano'y insertion sa flood control projects ng DPWH na iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Chanco, wala siyang pinapanigan sa issue at layon lamang niya na ilahad ang anuman na totoo at tunay na nangyayari. Anya, hindi raw mangyayari ang mga kontrobersyal na hakbang kung hindi ito pinayagan ng dating speaker. At dagdag pa niya, ang direktang command responsibility umano kay Zaldico ay nasa ilalim din ni Romualdez. Sabi pa ni Chanco na kinumpronta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Romualdez at Co matapos matuklasan ang nailipat na mga unprogrammed funds sa mga proyektong hindi umano alam ng Pangulo. Nananawagan din ng mambabatas na paigtingin po ng pamahalaan ang paghahanap kay Zaldico na may nakabinbing warrant of arrest at iminungkahi ang pagpapadala ng isang team sa Portugal upang ipakita ang seryosong pagtugis ng gobyerno sa mga sangkot sa katiwalian, lalo na daw po yung tinatawag na big fish. Samantala, ayon po kay Chanco, nasa Office of the Ombudsman na ang investigasyon sa flood control anomalies at umaasa siya na maipapasa ng ang ICI bill sa pagbabalik nga ng sesyon ng Kongreso upang mapalakas ang mandato ng komisyon. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo, balita naman mula sa Northern Samar. Bago po yung Northern Samar, dito muna tayo kay Jimmy Angay-Angay sa Eastern Visayas.
Lalaki ginagamot daw po sa ospital matapos saksakin ng kanyang misis dahil sa selos sa bayan daw po ng Alang-Alang, Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos saksakin ng kanyang misis sa bayan ng Alang-Alang, Leyte. Kilala ng PNP ang biktima si alias Del na sa 80 taong gulang, residente ng sitio Taytay, Barangay Buenavista, Alang, Leyte. Nakilalang sospek na si alias Lani, 36 anyos. Nangyari ang insidente alas 8:30 ng gabi sa sitio Taytay, Barangay Buenavista sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at ang sospek nag-inuman sa kanilang bahay at nagsilos ang biktima kay Aljor kaya binaliktad ang misa nito. Dito kumuha ng patalim ang sospek at sinaksak sa ulang biktima. Itinakbo ang biktima sa ospital sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban para malapatan na ang kakulang lunas, samantalang sospek agad na aresto ng Alang-Alang, Leyte PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:32 ng umaga, dakuan muna natin ang isang Flash Report. Flash Report! magnitude 5.3 na lindol. Tumama daw po dyan sa may Sultan Kudarat. Ang lokasyon ho ng lindol ay natagpuan 43 kilometro sa kanlurang bahagi ng Kalamansig, Sultan Kudarat. Naitala po ang intensity 4 sa Kalamansig, Sultan Kudarat, intensity 3 sa Kiamba at Maitom, Sarangani, sa Santo Niño, Tiboli, Norala, Surala at Tupi sa South Cotabato, ganun din sa Isulan, Sultan Kudarat. Intensity 2 naman sa Mlang, Cotabato, City of Digos, Davao del Sur, sa Maasim, Malungon at Alabel, Sarangani, gayon din sa Tampakan, Tantangan at Banga sa South Cotabato. Gayon din sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat ay intensity 2. Habang intensity 1 naman sa Santa Maria, Davao Occidental at sa Malapatan, Sarangani. Gayon din sa Columbio, Sultan Kudarat at sa City of Zamboanga. Ang lindol ho ay naramdaman kaninang alas 3 ng umaga. Flash Report. Flash Report! Doon sa ating mga kababayan na nakaramdam po ng malakas na lindol. Sabi nga ho dito ingat ka, Alaysa Nicole Belonta, na nakaramdam din ng malakas na lindol dyan po sa may bahagi ng Sultan Kudarat. Balitang Prompty. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, iniuugnay naman ng isang online investigative report si later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang multimilyong dolyar na ari-arian sa Cadiz, Spain. Ayon po sa ulat ng Rappler, ang naturang bahay nakilala bilang Villa Kabila ay may lawak na mahigit 2,000 square meters at hindi bababa sa 16 na kwarto at malaking swimming pool at matatagpuan daw po sa Soto Grande, isang kilalang executive enclave. Batay po sa real estate listing mula 2021 hanggang 2023, tinatayang nagkakahalaga ito ng 6.5 hanggang sa 6.9 million euro o higit kumulang sa 444 million pesos hanggang sa 472 million pesos. Binili umano ang ari-arian noong January 2024 ng Cecil Property Limited, isang kumpanyang nakarehistro po sa Singapore ilang araw lamang bago ang transaksyon. Natuklasan ng online investigative site na ito na may connection po ang naturang kumpanya sa Bravos Holding OPC, isang one-person corporation sa ating bansa na pinamumunuan naman ng senior partners ng law firm na Padernal at Paras.
na may dating ugnayan daw po sa kumpanyang pag-aari naman ng pamilya Romualdez. Binanggit din sa ulat ang personal at professional na koneksyon ng ilang individual sa dating speaker, kabilang na daw po ang pagiging fraternity brothers at dating serbisyo sa gobyerno. Kaugnay po nito, aktibo ang ulat po na aktibo sa polo events sa Soto Grande ang ilan din daw ho sa kaanak. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula po kay Speaker Martin Romualdez kaugnay po ng naturang ulat kung gaano nga ba ito katotoo o kung may katotohanan nga ba ito. Balitang Promdi. Alas 3:36 ng umaga, naghain naman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara de Representantes ang abogado na si Andre De Jesus dahil daw po sa betrayal of public trust at iba pang paglabag sa konstitusyon. Kinumpirma ni House Secretary General Cheroy Garafil ang paghahain ng reklamo na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang sa mga batayan ng reklamo ang umano'y pagbayag ng Pangulo sa pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Gayon din ang umano'y pakikialam ng mga opisyal ng administrasyon na may kinalaman din daw pala sa korupsyon sa flood control projects. At ang issue ng hindi pagsasailalim ng Pangulo sa drug test sa kabila daw po ng mga paratang laban sa kanya. Binanggit din sa reklamo ang bigong pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget ngayong taon. Ayon sa kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, handa daw po ang komite na tanggapin ng naturang reklamo sa oras na ito ay maisama na sa order of business at maipasa sa kanilang komite. Tinawag naman po ng Malacanang na baseless o walang basehan ang iniharap na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang issue na ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng aksyon ng Pangulo ay naayon naman anya sa batas at sa ating konstitusyon. Sinabi pa ni Castro na hindi pa masyadong makapagkomento ang Malacanang dahil wala pa silang kopya ng naturang impeachment complaint. Diniin ng Palace official na matagal nang nasagot ng Malacanang ang mga ibinabatong issue sa Pangulo at matagal na ring naipaliwanag ang mga binabanggit na usapin. Sabay buwelta sa party list na nag-endorse sa impeachment complaint. Naisa ito sa 8 kontratista na nabanggit ng Independent Commission for Infrastructure na sangkot sa anomalya ng flood control projects. Iniharap na ni Attorney Andre De Jesus sa Kamara at inendorso po ng Pusong Pinoy Party List Congressman Jet Nisay ang impeachment complaint kung saan ay inakusahan si PBBM ng betrayal of public trust at umano'y paglabag sa saligang batas. Balitang Promdi. Isa pang impeachment complaint na nakatakdang ihain naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ihahain naman ng Makabayan Black. Sa pahayag po ng Makabayan na magiging basihan naman ng kanilang reklamo ang umano'y sistematikong plunder sa budget at paglobo po ng unprogrammed funds na ginamit sa flood control projects. Kabilang narito ang alegasyon ng kickback sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Sa kabila nito'y walang ibinigay na iba pang detalye ang Makabayan Black kung kailan na ipafile ang nasabing impeachment complaint. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Northern Samar, tricycle driver sa Arteche Eastern Samar na nagbebenta daw po ng ipinagbabawal na gamot na timbog naman sa buy-bust operation. Ibalita mo yan, go ahead, RH34 Jane Galit Bantayan. Sa patuloy na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga sa Arteche Eastern Samar, inaristo ng mga pulis ang isang tricycle driver na napag-alaman ito ay tulak o nagbibinta ng illegal na droga. Arestado ito sa isang drug buy-bust operation operatiba na naganap sa Barangay Benavista, Arteche Eastern Samar. Ang nasabing akusado, kinilala sa kanyang alias si Paul, 30 taong gulang at residente ng Barangay Garden, Arteche Eastern Samar. Ito ay tinuturing na watch-listed state-level individual ng otoridad na
na nasasangkot sa illegal drug activities. Sa nasabing operasyon ay nakuha mula sa nasabing suspect ang 4 na sachet ng pinaginala ang shabu, kasama din sa mga nakumpiska ang marked money, drug paraphernalia at iba pang mga ebidensya. Lahat ng mga nakumpiska ay minarkan at inibentaryo at dinala ito sa Artiche Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, matapos na basahan ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine ng nasabing akusado, ay dinala ito sa Artiche Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ang nasabing suspect nahaharap sa kasong illegal drugs. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34J, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Jane. Nakaw, bad news ho sa mga motorista. Nasado ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo po ng mga oil company, 2 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang piso naman sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 50 centavos ang pagtaas sa kada litro naman ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa ganap na alas 6 ng umaga mamaya. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, ang malakihang taas sa halaga po ng petrolyo ay bunsod ng patuloy na tensyon sa Iran at paghina ng piso kontra dolyar. Balitang Bromby! Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatuklas ng bagong natural gas sa Malampaya East 1 o May 1 well, ang unang malaking gas discovery sa bansa matapos ang mahigit 1 dekada. Matatagpuan nito 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya gas field at tinatayang may 78 bilyong cubic feet na natural gas ang bagong reservoir na katumbas po ng halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente kada taon. Ayon po sa Pangulo, sapat ito upang makapag-supply ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan sa loob ng 1 taon. Batay po sa paunang pagsusuri, umabot po sa 60 milyong cubic feet kada araw ang daloy ng gas mula sa naturang balon na may tuturing na mataas ang produksyon at may hahambing sa original na Malampaya wells. Bukod sa natural gas, may natuklasan ding condensate o high quality na liquid fuel. Makatutulong din daw po yan sa katatagan ng supply ng kuryente. Ayon sa Pangulong Marcos, malaking hakbang ito tungo po sa energy security at pagbabawas ng pag-asa sa mga imported na langis. Yung pag-aangkat po natin ng langis. Balitang Bromby! Nagsimula na pong makatanggap ng tip ang hotline ng Criminal Investigation and Detection Group para sa ikadaraki po ng number 1 most wanted sa buong bansa na si Charlie Atong Ang. Ayon po kay CIDG spokesperson, Police Major Helen de la Cruz, sinasala na naturang mga impormasyon. Kaugnay po niya na ay naisilbi na umano ng CIDG ang mandamiento de aresto sa lahat ng property ni Ang, pero nananatiling negatibo po ang operasyon. Sakali lamang na may caller ang CIDG na makapagtuturo sa tamang lokasyon ni Ang, siya po ang makatatanggap ng 10 milyong pisong reward ng DILG. Nagbabala naman ang otoridad na maparurusahan ng mga prank caller at mga magbibigay po ng tekeng impormasyon na maglilihis sa manhunt sa akusado. Balitang Bromby! Samantala, ang oras natin
15 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Hoy, standby ho ha do sa ating pag-uusapan ngayon. Hoy, lalo na para sa mga nahihirapang matatanda. Sa mga lolo at lola kung nais malaman kung ano ang kanilang pwedeng magawin upang malaman kung sila ba'y healthy pa o marami ng sakit-sakit sa katawan o prone na nga ba sa sakit, ha? Samantala, nag-courtesy call ang bronze medalist ng 33rd SEA Games 2025 Mountain Bike Cross Country Eliminator na si Mark Luel Valderrama kay Bulacan 6 District Representative Salvador Caador Plato. Sa nasabing pagbisita ni Valderrama na tubo ring Santa Maria, Bulacan, ibinahagi niya ang kanyang karanasan at naging paghahanda na nagbunga daw po ng pagkamit niya ng bronze medal sa Southeast Asian Games. Pinuri naman ni Congressman Plato ang disiplina, determinasyon at husay ni Valderrama na maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa mga kababatang Bulakenyo. Binigyan din naman po ng mambabatas ang kahalagahan ng programa na nagtataguyod ng sports development bilang instrumento sa paghubog ng karakter, kalusugan at dangal ng mga kabataan. Ipinahayag din nito ang patuloy na pakikiisa sa mga inisyatibang magpapalawak ng oportunidad para sa mga siklistang Pilipino. Si Valderrama ho ay nag-courtesy call din kay Santa Maria Mayor Omeng Ramos. Balitang Prompty. Alas 3:47. Sa oras na 13 minuto bago sumapit ang alas 4, diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty at kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po lahat ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao? Yung mga kababayan natin sa Mindanao, okay na po ba kayo? Yung iba ho'y natakot kanina, may kalakasan din ho kasi. Umabot sa intensity 4 ang lakas ng pag-uga sa ilang lugar ho dyan sa Mindanao. Particular dyan sa may Sultan Kudarat dahil doon sa magnitude 5.3 na lindol. Kaya hindi ko pala nakita kanina kung kung gaano nga ba kababaw yung pinagmulan ng pagyanig. Well anyway, ang daming mga mabibigat na issue ang naglabasan kahapon dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control anomalies at ganun din ho yung development sa mga isinampang kaso sa ilang mga isinasangkot sa flood control scandal. Ang bigat na mga storya kahapon. Pero bago ho natin isipin yan, punta muna tayo dito sa mas mahalaga. Kung papaano nga ba pangangalagaan ang ating sarili at papaano nga ba malalaman kung tayo ba ay physically fit pa, lalo po yung mga lola at lola. Alam ko po kapag ganitong Enero, isa sa dapat na pinagbibigyan natin ng pansin bilang panimula ng taon ay ang ating kalusugan. Mas pinag-uusapan daw po kung paanong hindi lang hahaba ang ating buhay kundi mananatiling malusog, aktibo at independent habang tumatanda po tayo. Lalo na po yung mga nasa edad na 60 pataas. Ito po magbibigay ho ako sa inyo, lalo na yung mga hirap ng magpa-check up kasi walang sapat na pera. Although, kumbaga ini-encourage natin lahat na kung may kakayanan naman, kahit sa center magpa-check up, lalo ang mga lolo at lola, mga senior citizen, upang malaman kung papaano mapapangalagaan ng kalusugan o kung ano ba ang dapat nating gawin, inumin, o kaya naman kung tayo nga ba ay may sakit.
Pero meron daw pong mga sariling po pwedeng gawin or yung mga simpleng home test na pwede pong magsilbing guide bago tayo magpa-check up sa ating kalusugan. Paano nga ba natin malalaman na tayo ay malusog pa kahit tayo ay nasa 60 na o kaya naman ay 50 na? Una daw po dapat gawin ayon po sa mga eksperto ito sa mga doktora. Kung kaya nyo daw po na umakyat sa hagdanan ng hindi hinihingal, yan daw po ay palatandaan ng maayos na cardiovascular health. Kung kaya mong umakyat ng isang palapag ng hindi sobrang hinihingal, alam nyo mga kabataan ngayon, kahit hindi pa 60, yung iba nga 40, 30s lang eh. Ikaw ba, Billy, kapag umakyat ka ng isang palapag, yung natural lang ang bilis, huwag namang mabagal. Kapag ba umakyat ka ng hagdanan, nagagawa mo pang hindi hingalin? Oh, talaga? Maraming kabataan ngayon kapag isang palapag lang, hinihingal agad. Ayan isa daw po yan sa pwedeng gawing basihan. Kung okay pa kayo, okay pa ba ang inyong kalusugan Kung kaya nyo daw pong umakyat kahit isang palapag lang nang hindi kayo hinihingal pa. Ibig sabihin, maayos po ang inyong cardiovascular health. Kung kaya nyong umakyat po ng ganito, baka daw po ibig sabihin niyan ay mas mababa rin po ang panganib sa sakit nyo sa puso o kaya naman po ay yung kayo ay may stroke. Ang makatutulong daw ho do sa mga hinihingal naman, sanayin ho ang inyong sarili sa regular na paglalakad. Kaya naman ay pagbibisikleta o kaya naman daw po ay paglangoy. Hindi, kahit yung brisk walking lang, okay na yon. 20 minuto araw-araw, okay na yon. Hanggang sa kayo po ay ma-exercise at masanay ang inyong cardiovascular system. Pangalawa po na dapat na po pwede niyong pagbasihan kung kayo'y okay pa. Kung kaya nyo daw pong tumayo ng iisa lamang ang gamit na paa sa loob ng 10 segundo. Ito, ginawa ko kahapon. Ang balanse daw po'y mahalaga sa ating pagtanda. Ang kakulangan nito ay konektado daw po sa mas mataas na panganib ng pagkahulog o maagang pagka-aksidente o na maaaring mauwi sa pagkamatay. Kapag daw po ang inyo pong balanse okay pa, ibig sabihin gumagana pa ng maayos ang inyong mga sistema sa loob ng katawan. Ang inyong buto ay matibay pa rin. Paano daw pong dapat na gawin para makatulong po sa inyo ang ganyan? Yung simpleng one leg balance exercise araw-araw, okay po yan. O kaya yung iba naman ang ginagawa yung pilates. Ay, usong-uso yung pilates na yan. At saka yung yoga. Pangatlo po, kung kaya nyo daw pong tumayo at umupo mula sa upuan ng 5 beses subukan nyo ho, 5 beses nang hindi gumagamit ng kamay. Pero siguruhin nyo po na na matibay yung inyong mga upuan at hindi digulong. Kung kaya nyo daw pong tumayo, umupo sa loob po ng ilang beses, 5 beses nang hindi gumagamit po ng kamay pang tuon ibig sabihin po niyan, okay pa rin daw ho kayo. Sinusukat daw po nito ang lakas ng binti at core na mahalaga para sa pang-araw-araw na galaw at sa edad po na 60. Ang mas mababa sa 12 seconds ay itinuturing daw po na magandang exercise. Ano yun? Mas mababa sa 12 segundong pag-upo, pagtayo. Maganda daw po bilang exercise. Ano daw po ang pwedeng gawin para daw po kumbaga ay maayos yan? Pwede daw po mag-exercise sa pamamagitan ng pag-squat, step up, step down, wall sit, at saka yung mga resistance exercises. Ito, pinakamahalaga na nakita ko sa lahat. Kayo po, kahit ngayon ay nakatingin lang kayo sa inyong sarili, malalaman nyo na. Waist circumference, dapat daw po na matingnan. Yung gaano ba kalaki ang inyong mga bewang. Mas mahalaga daw po kung minsan pa ito sa BMI o yung, ano nga yung BMI?
body mass index yon. Ang sobrang taba daw po ng tiyan ay may kaugnayan din daw po sa pagkakaroon ng diabetes o kaya naman po ay prone din po sa sakit sa puso. Ang ideal daw ho na pagkakaroon po o healthy daw po na laki ng tiyan sa mga lalaki dapat ay nasa 94 cm o 37 inches pababa ho. Yan, okay pa ho kayo niyan. Sa mga babae daw po, ang dapat na laki lamang po ng tiyan ay mas mababa sa 80 cm o kaya naman ay 31.5 inches lamang. O ano daw dapat gawin? Ayusin ang inyong pagkain. Full food diet, gulay, lean protein, healthy fats, at iwasan din daw po ang ultra-processed food para daw po lumiit ang inyong bewang. Kasi daw po kapag pumalaki ang inyong bewang o lumagpas kayo sa 31.5 inches sa mga babae at sa mga lalaki sa 37 inches, kapag po kayo lumampas dyan, may posibilidad po na kayo ay prone sa diabetes, type 2 diabetes, o kaya naman ay sa sakit sa puso. At kung kayo daw po ay kaya pang maglakad sa habang 5 metro sa loob lamang ng 6 na minuto nang hindi napapagod masyado at kakayanin nyo pa po yan, yung 6-minute walk test, simpleng sukatan din daw po yan ng stamina at pang araw-araw na kakayahan po natin na kumilos. Kapag po yan ay nagagawa nyo pa, ibig sabihin healthy pa po ang inyong pangangatawan. O yan ang maibabahagi ko muna sa inyo sa mga oras na ito at sa araw na ito. Sana po ay meron kayong nakuha sa ating mga pagbati. Totoo lang sa mga binasa kong ito. Isa pa lang ang napagtagumpayan ko. Ewan ko yung iba. Hindi ko pa alam yung 500 meter walk sa loob ng 6 na minuto. Baka naman kasi mahilig ako maglakad eh. Yung laki ng tiyan alam niyo. Nestor Felipe, isang magandang umaga sa iyo. Good morning din kay Cors Navarro Galindez. Good morning din po Efren Lorenzo, isang magandang umaga. Ganon din kay Toto Figuracion ng Lower Tala, Bayawan City, Negros Oriental. Nakikinig at nanonood din po sa atin sa mga oras na ito. Binabati rin po natin Miss Becky Tisuka, lagi nakikinig sa atin. Lani Rehuso, good morning Ma'am Kisses. Have a nice day, keep safe always. Walking katulad sa aming senior citizen, mahalaga po. Yan, totoo po yan. Wala sa Kidapawan City. Renato Abad, less oily food. Stay out from junk food. Yan, makakatulong din daw po yan, sabi ni Renato Abad. Mario Reyes, isang magandang umaga po sa inyo. Ulitin ko doon sa mga kakabukas lamang ng radyo, ano bang mga pwedeng gawin para masukat kahit yung mga home test lamang sa inyo pong sariling kalusugan. Una, kung kaya nyo pong umakyat sa hagdan ng hindi hinihingal kahit isang palapag lamang. Kung kaya nyo daw pong tumayo ng isang paa lamang ang ginagamit sa loob ng 10 segundo. Kung kaya nyo tumayo at umupo mula sa upuan ng ilang beses, 5 beses, gamit po o hindi po gumagamit ng kamay. Kung ang inyong tiyan sa lalaki ay 37 inches pababa, sa babae naman ay 31.5 inches pababa, okay pa po kayo. At ang panghuli, kung nakakalakad daw po kayo ng 500 metro sa loob ng 6 na minuto lamang, okay pa kayo. Kaya ko pang umakyat ng isang palapag, hindi ako hinihingal. Ako po'y senior na, kaya ako rin ay kaya ko rin po tumayo kahit iisa lamang ang gamit na paa. Wow naman. Rodel Marasigan. Uy, nagbabalik si Sir Rodel dyan sa Paris, France. Good morning sa iyo, Sir Rodel. And kumusta kay Mrs. At sa buong Marasigan family. Anwar Sullivan, isang magandang umaga. Happy Tuesday everyone. Proper food intake, exercise daily. Shout out from Ilocos Sur. At doon sa mga hindi ko po nabati, naku yung mga nasa grupo natin sa FB Live. Babawi na lang ho ako bukas ha. Pero in the meantime tayo ho ay magpaalam na
maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, eksakto en punto, alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Tuesday. Kahit nagtago na ang buwan. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita